Sa video natin today, pag-uusapan natin yung mga Shopify speed tips at kung paano mo mapapabilis yung load time ng store mo para bumaba yung bounce rate at mas maraming visitors ang manatili sa site mo. What's up guys? Ako si Ashley at kung nakakapag-click ka ng online store na tumatagal ng ilang segundo bago mag-load, alam mo kung gaano kabilis mag-give up ang mga tao. Totoo, bawat segundo mahalaga. Kapag mabagal mag-load yung Shopify store mo, people leave before they even see what you're selling, and this is a huge issue because bounce rate directly impact your sales. Kapag mabagal yung site mo, naiinis hindi lang yung shoppers, pati si Google iniisip na hindi user-friendly ang store mo. Ang ending, mas mababa ang conversions, mas konti ang sales, at mas mahina ang visibility mo sa search. Good news, marami ng built-in na speed advantages si Shopify at with a few simple tweaks, malaki ang mababago sa bilis ng pag-load ng store mo. Before we jump in sa mga tips, pag-usapan muna natin kung bakit sobrang importante ang site speed. Ayon sa mga studies, kapag ang website tumagal ng higit sa 3 seconds bago mag-load, more than half ng mobile users umaalis na. Ibig sabihin, pwede ka mawalan ng more than 50% ng potential customers mo bago pa nila makita yung homepage mo. Kasama rin sa customer trust ang speed. Kapag mabilis at smooth ang store mo, parang mas professional and reliable. Pero pag mabagal and laggy, mukhang hindi polished at parang hindi safe, mas willing bumili ang mga tao kapag seamless yung shopping experience. And syempre, pati search engines like Google, kinoconsider nila yung page speed sa rankings. Mas mabilis yung store mo, mas mataas ang chance na mag-rank, kaya mas maraming organic traffic. Sa madaling salita, nakaka-epekto yung site speed sa dami ng taong makakakita ng store mo at sa dami ng bibili kapag nasa loob na sila. So okay, simulan na natin. Step number 1, i-test yung current speed mo. Una, alamin muna kung nasaan ka ngayon. May built-in speed report si Shopify sa online store section ng admin mo. Ang score na to based sa Google's Lighthouse Performance Tool. Pwede ka rin gumamit ng free tools tulad ng Google Page Speed Insights para i-test yung site mo. Kapag nag-run ka ng test, pansinin ang dalawang numbers, yung overall performance score at yung loading time in seconds. I-take note mo to kasi gusto nating i-compare after nating gumawa ng improvements. Step number 2, i-optimize yung images mo. Isa sa mga dahilan kung bakit mabagal mag-load ang Shopify store ay yung oversized image. Magagandang high-resolution image pero kung hindi sila optimized, dumadagdag lang sila sa load time. Kaya lagi kong nire-recommend na i-compress mo ng image bago i-upload. Pwede mong gamitin yung tools tulad ng TinyPNG or built-in Shopify apps na para i-shrink yung file sizes nang hindi nawawala yung quality. JPEG para sa photos, PNG kapag kailangan mo ng transparency, panatilihin yung hero image sa ilalim ng 200 kilobytes kung pwede. Isipin mo rin ang lazy loading. Ibig sabihin yung image na nasa baba ng page, maglo-load lang kapag nag-scroll ang user papunta sa kanila. Maraming modern themes and apps ang automatic na sumusuporta dito at malaki ang epekto nito para bumilis yung first impression ng site mo. Number 3, panatilihin na lightweight yung theme mo. Maraming themes ng Shopify pero hindi lahat pareho ang performance. Mas mabilis mag-load yung lightweight theme na may clean code kaysa theme na puno ng animations, sliders, and extra features na hindi mo naman kailangan. Kung mabagal yung store mo, consider mo na mag-switch sa theme mula sa Shopify's official store na ginawa talaga para sa speed. Popular choices tulad ng Dawn, optimized na para sa performance ng mobile users. Kung gusto mo namang manatili sa current theme mo, pumunta sa code at tanggalin yung unused sections o apps na nagdadagdag lang ng bloat. Bawat extra line ng code, dagdag lang ng milliseconds ng load time mo. Tip number 4, limitahan yung apps and scripts. Malakas ang apps sa Shopify pero bawat app na in-install mo, may dadagdag itong scripts na kailangan mag-load kasama ng site mo. Mas marami kang apps, mas bumabagal yung store mo. I-review mo yung mga apps at tanungin sarili mo kung alin ng essential. Tanggalin yung hindi mo talaga ginagamit o yung hindi nakakatulong sa sales o customer experience mo. Para sa apps na gagamitin mo pa, i-check kung may server-side integration sila para hindi kailangan mag-load ng scripts sa bawat page. Pansinin din ang tracking codes tulad ng Facebook Pixel, Google Analytics or ibang third-party scripts. Useful sila pero kapag sobra, bumabagal ang store mo. Keep lang talaga yung kailangan mo. Number 5, i-enable yung browser caching at minification. Ang caching, ibig sabihin may bumibisita sa store mo, sinisave ng browser nila yung part ng page para kapag bumalik sila, mas mabilis agad mag-load. Karamihan sa caching, automatic na hinahandle ng Shopify. Pero pwede mo pa rin pagandahin yung performance sa pamamagitan ng pagbawas ng size ng CSS and JavaScript sa files mo. Ang process na to ay tinatawag na minification. Maraming Shopify themes at apps ang automatic na gumagawa nito. Pero kung hindi, pwede kang kumuha ng developer para
i-clean and i-compress yung code. Tip number 6, gamitin yung built-in features ng Shopify. May Global Content Delivery Network or CDN si Shopify. Ibig sabihin yung store mo ay naglo-load mula sa server na pinakamalapit sa visitor mo kahit saan pa sila sa mundo, kasama na to sa plan mo. Siguraduhin na ginagamit mo to sa pamamagitan ng pag-host ng lahat ng assets mo, images, videos, and scripts sa loob ng Shopify imbes na sa third-party server. Isa pang built-in feature ay ang ShopPay. Hindi lang nito pinapadali yung checkout, optimized din to para sa speed sa parehong mobile and desktop. Tip number 7, i-optimize para sa mobile. Karamihan ng e-commerce traffic ngayon galing sa mobile devices. Kahit mukhang mabilis yung site mo sa desktop, baka maranasan ng mobile users na mabagal to. Kung hindi responsive yung theme mo o sobrang laki ng images and elements, siguraduhin i-test site mo sa iba't ibang devices. Pansinin din kung gaano kabilis mag-load ng standard 4G connection, hindi lang sa Wi-Fi. Kung mabagal yung loading, i-simplify yung mobile design mo. Tanggalin mo yung malalaking carousels, autoplay videos, at kahit ano na nagpapabagal sa paglabas ng first screen. Tip number 8, i-monitor at i-maintain ang pagbilis ng site speed, hindi one-time task. Tuwing may idadagdag kang bagong product, nag-upload ng images o nag-i-install ng app, may risk na bumagal ulit yung store mo. Gawing habit na i-test yung site speed mo once a month, i-compare yung results, at kung napansin mong bumababa yung score mo, hanapin kung ano yung nagbago. Alam ko maraming effort to, kaya gusto ko rin na pag-usapan yung pros and cons ng speed optimization sa Shopify store. Para makita mo kung worth ba talaga i-invest yung time mo, simulan natin sa pros. May clear benefits ang pag-optimize ng Shopify store mo para sa speed. Bumababa yung bounce rate kasi malaki ang chance na hindi agad umaalis yung mga tao bago mag-load yung page. Tumataas yung conversion mo kasi mabilis at smooth yung experience. That builds trust at nagpapatuloy ng shopping ng mga tao. Mas maganda rin ang performance ng store mo sa search rankings kaya mas maraming organic traffic ang dumarating. Sa mobile kung saan di masyadong patient yung shoppers, ang speed optimization ang pwedeng maging difference sa pagitan ng lost visitor at paying customer. Ngayon, para sa cons, syempre may challenges din. Ang pag-optimize ng speed, nakaka-take ng time at minsan kailangan mong isakripisyo yung ilang elements na gusto mo. Halimbawa, malaking autoplay video, maganda siya tignan pero pwede rin siyang sobrang pabagalin ng site mo. Pwede rin kailangan mong gumasto sa apps o developers kung yung theme mo kailangan ng deeper changes. At syempre, hindi natatapos yung optimization kasi nag-e-evolve yung store mo. Kailangan mo laging i-monitor yung performance. Kung gusto mo mag-sign up sa Shopify, may exclusive link kami sa description sa baba. Kapag kinlik mo yung link, i-type mo lang yung email mo para makapagsimula for free. Pwede mo siyang subukan ng 3 days for free tapos $1 na lang for 3 months. I-click mo yung next tapos i-type yung email password mo tapos i-click yung create. Gaya ng sabi ko, gusto mo mag-sign up for the next 3 months at makakuha na 97% off. I-enter mo yung first and last name mo, credit card info tapos mag-subscribe ka for $1. Ngayon, magtatanong siya sa'yo habang nagsisetup ka. Saan mo gustong magbenta? Pwede online store, pwedeng bagong business o digital products. Habang nagbi-build yun, gusto ko lang na mabilis ipakita yung iba't ibang plans and pricing options. Pwede ka rin makatipid ng 25% kung magbabayad ka yearly. I-go over ko yung pricing pero kung gusto mo magbayad monthly, pwede rin yun. Meron silang basic plan, grow plan, advanced at plus. Sa basic plan, merong card rates dito na pwede mong tignan pero yung mga standout features tulad ng 77% shipping discount, 10% inventory locations, 24/7 chat support at in-person support. Ang basic plan nagsisimula sa $29 per month pero ito ay built yearly. Kung gusto mo lang magbayad ng $39 per month tapos meron din yung grow plan na $79 per month pagtapos ng unang 3 months na $1. Medyo bumababa yung card rates at yung mga features tulad ng hanggang 88% shipping discount, 10 inventory locations, 24/7 chat support, 5 staff accounts at in-person or selling by phone. Kaya yung main difference dito ay yung shipping discounts, card rates at yung 5 accounts, wala kasi yun sa basic plan. Tapos, meron ng advanced plan na $299 per month kung billed yearly. Kung monthly naman, $399. Medyo mabababa yung card rates ulit at yung features halos pareho ng grow plan. Pero may enhanced 24/7 chat support, local storefronts by market, at mas maraming staff accounts. Tapos, meron ng plus plan. Pwede mo makuha ang $399 sa first month, regularly $2,300 per month to sa 3-year term. Competitive yung card rates at makakakuha ka ng features tulad ng 200 inventory locations, unlimited staff accounts, fully customizable checkout at wholesale B2B. Again, if you want to look at this in more depth, you totally can if you're just starting out. I'd say start ka lang sa basic, tapos hayaan mo na mag-grow kasabay mo. Cool. Gusto ko lang ibigay sa'yo yung quick tour. Nasa homepage natin to. Dito makikita lahat ng orders mo, drafts, shipping labels, at abandoned cart checkouts.
Nandito lahat ng products mo kaya mabilis mong ma-add ang product. Meron din tayong collections, inventory, purchase orders, transfers, and gift cards. Dito naman nakalista lahat ng customers mo kaya pwede mong i-add sila at iba pa. Meron ka ring marketing para makita mo yung online store sessions, conversion rate, at iba pa. Dito ka gagawa lahat ng campaigns mo. Meron din discounts, pwede kang gumawa ng discount dito mismo. May section din para sa content kung saan pwede mong i-add lahat ng files mo, blog posts, at iba pa. Tapos meron tayong markets and catalogs, finance and analytics. Ngayon, punta naman tayo sa online store. Ito yung theme, kaya gamitin mo lahat ng tips na napag-usapan natin sa store mo. Again, gusto mong i-import yung theme na light, limitahan ng apps at scripts, i-enable yung browser caching at Shopify's built-in features, and syempre i-optimize para sa mobile. So, dapat ka ba mag-invest sa speed optimization? Ang sagot, absolutely yes. Apektado ng speed yung bawat stage ng customer journey mula sa dami ng makakakita ng store mo hanggang sa dami ng totoong bibili. Kahit makabawas ka lang ng 1 o 2 segundo sa load time, malaking difference na yan sa bottom line mo. Kung ready ka na magsimula sa Shopify at gusto mong siguraduhin that you're building a strong foundation, we do have that link down in the description below. Gusto ko lang i-mention na affiliate links to. Ibig sabihin, pwede kaming kumita ng maliit na commission pero wala namang extra cost from you. Kaya kung gusto mong gamitin yung links namin, thank you so much in advance for your support. Lastly, gusto ko lang mag-share ng extra tips para mabawasan yung bounce rate. Habang critical ang site speed, pwede mo rin bawasan yung bounce rate gamit ang ilang extra tactics. Una, siguraduhin na yung above the fold content ay compelling. Yung unang makikita ng visitors dapat malinaw, na nagpapakita kung ano yung binibenta ng store mo at bakit dapat sila mag-alala. Kung hindi agad maintindihan ng tao yung value mo, aalis sila. Sunod, simple navigation, yung cluttered na menu or confusing na layout ng kaka-frustrate sa visitors at nagpapataas ng bounce. Panatilihin lang simple with clear categories. At panghuli, build trust agad. Ipakita yung reviews, security badges, o social proof sa homepage mo. Kung confident yung visitor sa store mo, mas malaki ang chance na magstay sila. Bago tayo mag-wrap up, gusto ko lang ipaalala na ang speed, hindi lang technical detail, part ito ng customer experience. Ang mabilis na store nang papakita na pinapahalagahan mo yung time ng shoppers mo at professional ang negosyo mo. Kapag nag-enjoy yung mga tao sa pagbabrowse, mas matagal sila nagsistay, mas marami silang ini-engage at mas marami ring binibili. Kaya talagang worth it na i-invest mo yung time mo dito. We're done with this video. Ang channel na to ay dedicated para tulungan kang gumawa ng smarter e-commerce stores at ipakita sa'yo yung best tools para lumago online. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-leave ng comments or questions sa baba kasi gusto naming makarinig from you. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.